Kamusta? Well, dahil sa hindi matatawarang kontribusyon at achievements ni Nora Honor sa musika ay marami ang nagpupush na dapat rin itong maging national artist for music. Ang tanong, tuloy ng classroom sa naibigay sa musika ni Nora, okay ba siya maging national artist for music? Sa debating ito ay una ako sasagot base sa ilalabas ng ating online ruleta at kung ano man yan ay paninindigan ko ang sagot ko. Kaya eto na, spin the wheel. Meron na, go! Yan, ang ruleta ng Diyos Kapalawan. Dapat ba? Ay, hindi okay. Hindi daw dapat. Bakit sabi na punta ito? Diyos ko! Alang-alang sa debate natin. lang. Oo, kasi alam naman natin na ginawaran na po ang ating national artist na si Miss Nora Honor ng National Artist for Film and Broadcast. Eto ngayon, marami nagsusulong BFF na pwede rin daw siyang maging national artist for music. Kasi nga naman, hindi matatawanan din talaga at alam naman po natin, ang naging ticket ni Ate Guy sa industriyang ito ay ang pagkanta, di ba? So, ang tanong ngayon, dapat bang maging national artist siya for music? Ang sagot ko, alang-alang sa argumento, hindi dapat. So ako, sandali, hindi dapat, kasi alam naman natin, di ba, para kasing tama na yung National Artist for Film. Kasi Yes. alam naman natin pag sinabi pong Nora Honor, yan po ay mukha po ng pelikula, di ba? Kaya karapat-dapat na lang po sa kanya ang National Artist for Film and Broadcast. Ang para sa akin, dapat din na bukod sa National Artist for Film and Broadcast, pwede rin pong maging National Artist for Music ang nag-iisang superstar na si Ate Guy. Dahil kung alam nyo po na during ng kanyang kabataan, kahit nung nagkaedad na siya, meron ng superstar show, lahat po ng kanyang kanta naging gold record, talagang tinatangkilik ng mga fan. Alpha Records pa po dati si Ate Guy. Siya po talaga, kumbaga, siya yung mukha ng musika at that time. At yung mga regional songs po, Diyos ko, lahat po napasikat yan na makinakanta niya mga kundiman. In fairness kay Ate Guy. Kaya karapat-dapat din pong mabigyan siya ng titulo bilang National Artist for Music dahil malaki ang naiambag ni Ate Guy sa larangan ng musika. Dahil alam naman natin, isa rin siyang singer bukod sa pagiging actress. Di ba? Oh, ayun. Wala na tayo sa debate. Baka kuyugin ako ng mga kapwa ko Noranians, no? So, wala na tayo sa debate. Actually, talaga, kung pagbabasihan ang body of work ng ating superstar sa musika, ay talaga namang hindi matatawaran. Kulang ka pa nga eh. Merong isang kanta ni Ate Guy, yung Pearly Shells. Wala pa rin pong nakakapantay sa natalang record nito, sales record nito. Yes. Plaka pa nun, di ba? 1 million sales po ang inabot ng ano na yon, ng kanta niyang yon. At eto pa, merong isang kanta si Florante. Florante, kilala mo si Florante, Oh, di ba? yung kumatang Handog. Pinasikat niya ang Handog. Pero nung kinanta po ni Ate Guy ang Handog, lalo pong sumikat. At saka, ito, simple lang, Golden Voice of Philippine Music. Yes, Di ba? Ate Yun Guy. na po yun. Oo. Correct. Kaya karapatan din niyang tawagin bilang National Artist for Music, di ba? So, yan mga classmates, kayo po ba, pabor din po ba kayo na bigyan pa rin ng title National Artist for Music ang nag-isang superstar na si Ate Guy, di ba? Ang bongga talaga ni Ate Guy, no? Talagang bumuelo siya, talagang sumikat siya sa iba-ibang larangan. Musika, film, radio, theater, at siya lang po, ito po trivia lang kay Ate Guy na pag-uusapan na rin natin Yes! siya. Siya lang po ang bukod na artistang nag-endorse po ng 3 soft drinks na magkakapareho. Correct!